Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-30 araw ng Mayo, taong 2026. Ako po si Ginny Mislong. Narito ang ulo ng mga balita na ihayag sa atin ng Palawan State o ang Pulse 1 News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Annual Sport Festival 2026 formal nang sinimulan sa bayan ng Brooks Point. Pagpapatupad ng Traffic at Terminal Ordinance mas pinigtig sa bayan ng Brooks Point. Suporta para sa mga magsasaka tinalakay ni Senator Kiko Pangilinan at LGU Brooks Point. Assessment ng Emergency Medical Service NC2 matagumpay na nagtapos. People-centered governance pinatatag sa pamamagitan ng Local People's Council meeting. DOLE, nakipag-ugnayan sa LGU Brooks Point para sa child labor prevention. Kontrata para sa mga bagong office supplies nilagdaan ni Mayor Benedito. 2-day mandatory training para sa mga kooperatiba matagumpay na idinaos. International AIDS Candlelight Memorial isinagawa ng MHO. At Wild Aid Incorporated na mahagi ng mga kagamitan para sa bantay dagat. Magbabalik ang Pulse 1 News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan, tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, Annual Sport Festival 2026 formal nang sinimulan sa bayan ng Brooks Point. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni Pulse 1 News reporter Rica Contreras. Balitang Bayan! Naging matagumpay ang isinagawang pagbubukas ng kauna-unahang Brooks Point Annual Sports Festival 2026 nitong Lunes, May 18, 2026 mula sa Freedom Park patungong Event Center sa Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Dinaluhan ito ng mga lokal na opisyal ng pamahalaan, empleyado, mga manlalaro at iba't ibang delegado mula sa iba't ibang sektor upang makiisa sa makasaysayang taunang aktibidad pampalakasan ng bayan. Tampok sa programa ang parada ng mga kalahok, pagbibigay ng mga mensahe mula sa panauhin at opisyal ng lokal na pamahalaan, panunumpa sa sportsmanship at formal na pagbubukas ng mga laro para sa iba't ibang sports events. Sa ginanap na opening ceremony, nagbigay ng inspirational message si Mayor Cesario R. Benedito Jr. bilang suporta sa pagsusulong ng sports development, youth empowerment at pagkakaisa ng komunidad sa pamamagitan ng palakasan. Kabilang sa mga sports events na tampok sa festival ay basketball, volleyball, badminton, chess, billiards, boxing, wrestling, taekwondo, sepak takraw, futsal, lawn tennis, pickleball, frisbee, motor show, enduro mountain bike at iba pa. Naging bahagi rin ng programa ang paglahok ng Philippine National Police Traffic Management Group, Drum and Bugle Corps Band na lalong nagbigay sigla sa parada at seremonya. Layunin ng taunang sports festival na mapalakas ang kahalusugan at pagkakaisa ng mamamayan habang binibigyan ng positibong aktibidad ang kabataan upang mailayo sa masasamang bisyo at iba pang negatibong gawain. Inaasahan din na magsisilbi itong daan upang matuklasan at mahubog ang mga atletang maaaring kumatawan sa bayan sa mas mataas na antas ng kompetisyon, habang nakakatulong din sa pagpapasigla ng lokal na turismo at kabuhayan sa Brooks Point. Mula sa Palawan State University, Brooks Point, ako po si Rica Contreras, HRM intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Rick, at sa Balitang Pangbayan, pagpapatupad ng Traffic at Terminal Ordinance mas pinigting pa sa bayan ng Brooks Point. Para sa detalye, narito si Pulse 1 News reporter Aida Contreras. Balitang Bayan! Mahigpit nang ipapatupad ng Municipal Traffic Management Group ng Brooks Point simula ngayong Miyerkules, May 20, 2026 ang Traffic Management Code of Terminal Ordinance of
2026 alinsunod sa Executive Order Number 52 Series of 2026. Sa ilalim ng kautusan, binigyan ng kapangyarihan ang MTMG na mag-issue ng Citation Ticket of Ordinance Validation Receipt laban sa mga lalabag sa Municipal Ordinance Number of 2020-15-18, Municipal Ordinance Number 2026 and SAR1 upang mas mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa mga lansangan ng bayan. Kabilang sa mga paglabag na mahigpit na babantayan ay ang hindi pagsuot ng helmet ng rider at angkas ng kawalan ng side mirror ng motorsiklo. Pagmamaneho ng minor de edad, paggamit ng maingay na motorsiklo, illegal parking obstructions of traffic ng loading at uploading sa mga hindi autoridad na lugar. Saklaw din ng pagpapaunlad ang kawalan ng mirror permits ng tricycle, hindi pagsusuot ng proper attire ng mga driver, paninigarilyo o vaping sa mga pinagbabawal na lugar, at iba pang paglabag sa umiiral na traffic at terminal ordinance ng munisipyo. Ipinapaalalahanan ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point ang lahat ng motorista, driver, operator at mamamayan na makiisa sa sumusunod sa mga umiiral na batas, trapiko upang maiwasan ang kaparusahan at mapanatili ang maayos na daloy ng trapiko sa bayan. Ayon sa pamahalaan bayan, ang mga station street ticket na ipinapalabas ng MTMG ay mas parehong legal na bisa gaya ng mga ini-issue ng Pilipinas National Police PNP bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng munisipyo para sa disiplina, kaayusan at kaligtasan ng publiko. Mula sa Palawan State University Brooks Point Campus, ako po si Aida A. Contreras, intern student, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Aida. Susunod, suporta para sa mga magsasaka tinalakay ni Senator Kiko Pangilinan at LGU Brooks Point. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni Policy One News reporter City Aimee Aplacin. Balitang Bayan. Idinaos noong May 15, 2026 sa lungsod ng Puerto Princesa City ang isang pagpupulong na pinangunahan ni Senator Kiko Pangilinan upang talakayin ang pagpapalakas ng suporta para sa mga lokal na magsasaka at mas epektibong pagpapatupad ng Sagip Saka Act or RA 11321. Tinalakay sa pulong ang mga hakbang para mapalawak ang tulong ng sektor ng agrikultura, kabuhayan, kalikasan at food security sa lalawigan ng Palawan. Dumalo sa nasabing pagpupulong si Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano ng Brooks Point at si Municipal Administrator Edgar P. Lacandaso na kumatawan kay Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama ang iba pang lokal na opisyal tulad ni na Vice Mayor Jimbo Maristela ng Puerto Princesa at si Attorney Jerty Anda ng Environmental Legal Assistance Center. Nagpapasalamat si Senator Pangilinan sa aktibong partisipasyon ng mga LGU at partners sa usabing agrikultura. Sa isang liham, direktang nakiusap si Senator Pangilinan kay Mayor June to Mayor June, please help our farmers, bilang panawagan para sa mas pinalakas na lokal na suporta ng mga magsasaka. Kaugnay nito, binigyan diin na ang agrikultura ay kabilang sa pangunahing prioridad ng pamalaang bayan ng Brooks Point. Sa ilalim ng Hearty program ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. na isinaalang-alang ang mas papalakasin pa ang sa pamamagitan ng malawak na pagtutulungan ng LGU at pambansang pamahalaan. Mula sa Palawan State University Brooks Point Campus, ako po si City Aimee Aplacin, HRM student intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, City. Assessment ng Emergency Medical Services, NC2, matagumpay na nagtapos. Alamin natin ang buong detalye kay Policy One News reporter Leslie Repe. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ng Brooks Point School of Arts and Trades or BPSAT katuwang ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ang closing ceremony ng Emergency Medical Services o EMS in situ assessment noong Miyerkules, May 13, 2026 sa Convention Center, District 2, Brooks Point, Palawan, na dinaluhan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama sina Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano
Aquino at Municipal Administrator Edgar P. Lacandazo bilang pagpapakita ng suporta ng lokal na pamahalaan sa pagpapalakas ng emergency preparedness at technical education sa bayan. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni BPSAT Administrator CTEC Refelin M. Benedito, RN, ang kahalagahan ng paghubog ng mga individual na may sapat na kasanayan at kaalaman sa emergency medical services upang maging handa sa pagtugon sa iba't ibang sitwasyong pang-emergency. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Municipal Health Officer Dr. Lovelyn R. Sotoza, MPM, sa oportunidad na higit pang mapalawak ang kakayahan ng mga kalahok sa larangan ng emergency response at public health service. Naging matagumpay ang aktibidad sa tulong ng mga katuwang na ahensya at stakeholder, kabilang sina Petrosphere Incorporation, Michelle M. Saclet, EMS In Situ Assessor, Zenaida S. Naga, RN, at si Jovely A. Dimaclid ng TESDA. Sa kanyang closing remarks, pinasalamatan ni MDRRM Officer Molly Ryan R. Miranda ang lahat ng ahensya, facilitators at participants sa kanilang pakikiisa sa programa. Sa pamamagitan ng sama-samang pagtutulungan, naging mahalagang hakbang ang aktibidad sa paglinang ng mga bihasa at maaasahang emergency responders na magsisilbi sa komunidad ng Brooks Point. Mula sa Palawan State University Brooks Point Campus, ako po si Leslie Repe, BSB HRM Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Leslie. Samantala, People-Centered Governance pinatatag sa pamamagitan ng Local People's Council Meeting. Narito ang ulat ni Pulse 1 News reporter Linaira Casim. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pagpupulong ng mga kinatawan ng Local People's Council at civil society organizations para sa local special bodies. Meeting na ginanap nitong May 13, 2026 sa conference room ng New Municipal Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Layunin ng pagpupulong na higit pang mapalakas ang koordinasyon ng lokal na pamahalaan at mga organisasyon upang mas mapabuti ang pagpapatupad ng mga programang pangkomunidad at pampamahalaan. Isa sa mga pangunahing napag-usapan sa pulong ang planong training on accounting for non-accountants na layong mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga CSO representative hinggil sa wastong financial management at record keeping. Inihanda rin sa pagpupulong ang mga aktibidad para sa nalalapit na pagdiriwang ng LPC Day sa August 2026. Kabilang ang parada, lecturate, commitment signing at pagbabahagi ng mga matagumpay na proyekto ng iba't ibang organisasyon sa bayan. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahalaga ang aktibong pakikilahok ng mga CSO sa pagpapainting ng transparency, accountability at people-centered governance sa Brooks Point. Sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Benedito, patuloy na isinusulong ng munisipyo ang bukas at inklusibong pamamahala katuwang ang iba't ibang sektor ng komunidad. Mula sa Palawan State University, Brooks Point, ako po si Linaira Casim, HRM Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Linaira. Susunod, DOLE, nakipag-ugnayan sa LGU Brooks Point para sa child labor prevention. Balitang hatid sa atin ni Pulse 1 News reporter Rica Contreras. Balitang Bayan. Formal na bumisita kay Mayor Cesario R. Benedito Jr. si Department of Labor and Employment, DOLE Community Facilitator Jevelyn V. Fabregas nitong Webes, May 14, 2026 sa New Municipal Lobby, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Kasama rin sa pagbisita si M-Peso Manager Abilin M. Benedito bilang bahagi ng koordinasyon para sa pagpapatupad ng profiling activity kaugnay ng Child Labor Prevention and Elimination Program sa munisipyo. Tinalakay sa pagpupulong ang planong pagsasagawa ng profiling sa mga batang edad 17 pababa na kabilang sa mga pamilyang nasa panganib ng child labor, particular sa Barangay Imulnod na isa sa mga geographically isolated and disadvantaged area ng Brooks Point. Layunin ng programa na matukoy ang kalagayan ng mga bata at mabigyan sila ng angkop na tulong at interbensyon mula sa DOLE at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ipinahayag ni Mayor Benedito ang buong suporta ng LGU Brooks Point sa programa at tiniyak ang pakikiisa ng Public Employment Service Office sa profiling process. Ang mga inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na pagsusulong ng lokal ng pamahalaan ng proteksyon sa karapatan ng mga bata
at ng mas ligtas na kinabukasan para sa mga kabataan sa bayan ng Brooks Point. Mula sa Palawan State University, Brooks Point, ako po si Rica Contreras, HRM intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Rica. Samantala, kontrata para sa mga bagong office supplies, nilagdaan ni Mayor Benedito. Narito ang ulat sa atin ni Palace One News reporter Aida Contreras. Balitang Bayan. Formal na nilagdaan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at ang Municipal Budget Officer Gemaluz B. Soriano ang kontrata sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point at ng Digitex Trading ang printing service para sa procurement ng office supplies para sa iba't ibang tanggapan ng munisipyo. Sa isinagawang contract signing nitong Huwebes, Mayo 14, 2026 sa Municipal Lobby Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Layunin ng kasunduan ito na mas palakasin at mapabilis ang operasyon at paghahanda ng serbisyong publiko sa mamamayan. Inaasahan na makakatutulong ito upang mapabuti ang trabaho at serbisyo ibinigay ng bawat tanggapan para sa kapakinabangan ng publiko. Binigyan din ng lokal na pamahalaan ang kahalagaan ng transparency, accountability at wastong paggamit ng pundo ng bayan sa lahat ng transaksyon ng munisipyo. Patuloy namang isinusulong ng LGU Brooks Point ang mga programang nakatuon sa pagpapalakas ng serbisyong pampubliko at pagpapaunlad ng pamamahala para sa kapakinabangan ng buong komunidad mula sa Palawan State University Brooks Point Campus. Ako po si Aida A. Contreras, HRM Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Aida. 2-day mandatory training para sa mga kooperatiba matagumpay na idinaos sa ulat ni Palace One News reporter City Amy Aplacin. Balitang Bayan. Matagumpay na nagtapos ang 2 araw na mandatory training para sa mga lokal na kooperatiba sa bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Municipal Cooperative Development Office or MCDO, katuwang ang Provincial Cooperative Development Office or PCDO. Isinagawa ang pagsasanay bilang bahagi ng pagpapalakas ng kaalaman ng mga kooperatiba hinggil sa governance at management upang higit na mapabuti ang kanilang operasyon at pagsunod sa itinakdang pamantayan. Tinalakay sa 2nd araw ng pagsasanay ang mahalagang usapin tungkol sa mabuting pamamahala ng mga kooperatiba kung saan ibinahagi ni CDS-1 April Lovely Lacuna ang kanyang kaalaman at karanasan bilang resource speaker. Binigyan diin sa programa ang kahalagahan ng maayos na pamamalakad, pananagutan at pagkakaisa upang mas mapatatag ang mga samahan sa komunidad. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang lokal na pamahalaan sa lahat ng mga opisyal at miyembro ng kooperatiba sa aktibong nakilahok sa nasabing pagsasanay. Inaasahan na magsisilbing gabay ang mga natutunan ng mga kalahok tungo sa mas epektibong pamamahala, patuloy na pag-unlad at tagumpay na kooperatiba sa Brooks Point. Mula sa Palawan State University, Brooks Point, ako po si Amy Aplacin, HRM Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, City. Samantala, International AIDS Candlelight Memorial isinagawa ng MHO. Narito ang ulat ni Palace One News reporter Leslie Repe. Balitang Bayan. Nakiisa ang lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa pagunita ng International AIDS Candlelight Memorial bilang pagpapakita ng pakikiisa, pag-alala at suporta sa mga individual na pamilyang naapektuhan ng HIV or AIDS. Sa pamamagitan ng candlelighting activity, muling pinagtibay ng komunidad ang kahalagahan ng pagkakaisa sa pagsusulong ng kamalayan, maagang pagpapasuri at pagtataguyod ng isang lipunang malaya sa stigma at diskriminasyon. Binigyang diin sa programa ang kahalagahan ng edukasyon at malasakit bilang pangunahing sandata laban sa HIV or AIDS. Ipinabatid sa publiko ang patuloy na pagsusulong ng mga hakbang upang mapalawak ang kaalaman ng mamamayan tungkol sa HIV prevention, testing at tamang pag-unawa sa kalagayan ng mga taong may HIV o AIDS. Ang bawat kandilang sinindihan ay nagsilbing simbolo ng pag-asa, pagmamahal, suporta at lakas para sa mga apektadong individual at kanilang pamilya. Nagpasalamat naman ang lokal na pamahalaan sa lahat ng healthcare workers, katuwang na ahensya,
at mga kalahok na naging bahagi ng matagumpay at makabuluhang aktibidad. Sa patuloy na pagkakaisa at pagpapalaganap ng tamang impormasyon, na natiling matatag ang Brooks Point sa adikaing protektahan ang kalusugan at kapakanan ng bawat mamamayan. Mula sa Palawan State University Brooks Point Campus, ako po si Leslie Repe, Base BHRM Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Leslie, at Wild Aid Incorporated na mahagi ng mga kagamitan para sa bantay dagat. Balitang hatid sa atin ni Pulse 1 News reporter Linaira Kasim. Balitang Bayan. Formal na tinanggap ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point ngayong Miyerkules, May 2026 sa New Municipal Hall Lobby, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan, ang mga kagamitan na donasyon mula sa non-government organization na Wild Aid Incorporated para sa mga bantay dagat personnel sa ilalim ng Municipal Environment and Natural Resources Management Office. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang acceptance ceremony at pagtanggap ng deed of donation mula sa sponsor na Wild Aid. Kabilang sa mga dumalo sa aktibidad sina Municipal Environment and Natural Resources Management Officer Narciso Mariano at iba pang mga kinatawan mula sa lokal na pamahalaan at partner organization. Kabilang sa mga kagamitan ipinagkaloob ay 2 unit ng Honda 18 HP low gear engine, 1 unit ng Honda 18 HP high speed engine at 20 piraso ng life vest na gagamitin ng bantay dagat personnel sa kanilang mga operasyon at pagpapatrolya sa karagatan ng bayan. Ayon sa lokal na pamahalaan, inaasahan din ang mga susunod pang donasyon mula sa Wild Aid tulad ng 2 unit ng Nikon waterproof binocular, water-resistant phone at Garmin GPS 86i handheld marine device. Mula sa Palawan State University Brooks Point, ako po si Linaira Kasim, HRM Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Linaira. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod sa ating programa, ang Talakayang Bayan. Ako po si Jenny Mislong. Kami po muli ang Pulse 1 News reporter na naghahatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan.